God taking action on His promise or promises. Ang Diyos nahimo na siya sa insaktong panahon sa mga butang nga ihang gisaad ngadto sa mga tao. Manay pasabot ra nga remember na wala dili para sa to abang ako mayon ta nga agoy nahinumduman ako. Pamingon kay nakahinumdum, nalimtan yun na kay something nga nalimtan niya. That time mang hinumduman. Pero dili nga na sa Ginoo. Kabalo man ta nga limited ra man gud ang atong pagsabot. So, usaon nato pagkasabot, sabot niya pasabot no kung dili siya mogamit og something na mga word na pwede nato masabtan. Pero dili pasabot anang remembered nga nakalimot siya nga nawala na siya hangpang huna-huna. Sinuwa dito aba, naglutaw-lutaw. So, aya din hinumduman dili nga na. Dili something or ang Diyos kanang naghatag sa special attention or personal care. Dili man na ginahatag niya tanan ng special attention. Although patas mo yung tanong, ang gibuhi sa Ginoo, gitaganong hangin, pero nagyoy mga tao, especially katong mga tao nga nag-obey sa iyaha, mo to'y ginaatiman yun pag-ayo sa Ginoo. Mga gibuhi man tanan, pero dili tanan, giatiman yun niya pag-ayo. Okay. Siyempre, ang atimanon sa ginikanan, gaturam yun iyahang mga anak. Pero, wala may sayop, na may mga ginikanan, yung matiman sa lain, labi na katong mato sa ilaha. Pero kung unsa magaling ang pag-atiman, mas damor pa yun ang sa ilahang kaugalingon jud na anak. Ning anak. So ato na hinumduman karon nga kaning kana dayang giingon niya da ang remember, special attention or personal care or God taking action on His promises. So dili kita magdugay para di ta malangan. Number 1, ato makita da ang Diyos na hinumdum or gihinumduman niya ang mga taong faithful. God remembered to the faithful man. Mga tao nga matinud-anon. Ang Diyos, wala yun nakalimot or dili yun na siya gahatag yun na siya special attention or personal care ng mga tao nga faithful sa iyaha. Kung sa gihimo ni Noah, nganong na may giingon dra nga God remembered Noah. Gihimo niya ang kabalota arka. Pero kung atong sakton ba, sa paghimo niya na, sa pagtawag sa Ginoo. Karon ang kadaghanan sa Kristohanon, especially kung mag-isgot tayo sa winning, ang usa sa rason kay dili kabalo. Dili sa ko kay dili na ko makaya. Dili ko kabalo. Then dili ka na pwede himuon sad nga rason ni Noah sa diyang gitawag sa Ginoo. Unsa de grado ka ato niya nga isugo siya nga mag-build og ark. Di ba? Pwede po na himuon nga, Lord, dili ba akong engineer, wala ba akong idea na. Dili ba ako kabalo kung sa law na, para mulutaw na, kay basig, na nakahimo lang ko niya, mas kusog pa munlod, basig submarine ako mahimo ba, instead sa wala ginana himo ang rason. Pero, okay nga na ang faithful. Kanang, bisag wala kay idea ba, pero kay subo mo sa Ginoo, sa masigingon na Peter nga, nevertheless, at thy word, supak man sa akong gusto, pero tungod sa mahang pulong Lord ba, akong himuon. So ang Ginoo, dili yun na siya makalimot na sa atong mga gipanghimo. Kung matinud-anon ta nga mamumuhat, ang Diyos, wala yun na nalimot. Sometimes, diri sa ibabaw, sa Genesis chapter 7, sa ibabaw na, yung unang Bible raw, nga, Noah remained alive, and they that were with him in the ark, and the water prevailed upon the earth 150 days. So, ang tubig, ang ulan raman ang 40 days. Diba? Ang ulan, 40 days and 40 nights na ulan. Pero ang tubig daw, 150 days. Chapter 7, verse 24. So, 150, pila naman nakabulan. Di ba kay pila na nakabulan? Tulo? Ay, dili. Kay 30 5. So, makaana yun ka nga nalimtan ko sa Ginoo ani. Sa ato ka ba? Sa tinawhanon ba? Sometimes ingana ba ang atong bation? No nga, niobey ka sa gisugo sa Ginoo, so naa na ka sa iyang mga plano, pero dili man mura kalimot mo ang Ginoo sa kuha. Mura nalutaw-lutaw na may kami na lang. Yang makahuna-huna dayon ka nga, ay, kuging na nga, wala to igagaw si Noah.
Wala to siya igsuon. Mubati din ka ba? Kaluoy sa dato nila noon. Mamatay gito sila ba? Di na gito na ako makita. Asa nakatoron? Something nga na, laayon. Pero wala, dili gid na to makita sa Bible nga sinuwa nag-question sa Ginoo. Or nagbasol siya nga nung nagmahay siya nga nung nisakay sa arka, naghimo siya yung anak. Wala. Kaya nga naman, faithful siya, nahimo niya ang iyahang part. Anong wala siya, tungod kay gawali mo po siya. Baga, wala gid siya nagkulang. Na kung naman to siya mga igsuon, na siya mga parinti, mga pagumangkon, malagi siya, wala na yung nagkulang sa ila, Lord. Pero kung sa ato mo abot, ang punto ngay ngana ba? Wala daghan yung pakayatagwa, no? Question, nasulilingan ko kato, silingan, or mga kaila. So, dili na faithful sa gipiyal sa Ginoo sa ato. Daghan kayo tagbalibad. Na makahanap po reasonable masad. Kung mayngon sinuwa nga, dili sa kung magbente nga na, kadi mo ko kabalo, magtisda sa ko, Lord. 6 months naman. Yeah. Mo-obey na dayon ko. Wala jud, wala ni balibad siya, yung anak ka matinud-anon si Noah. Yang pagtuda sa Ginoo ba? Ingon na Bible nga Noah walk with God. Yan napag yung verse sa Bible nga si Noah nagwali gud siya. Pero wala may mutuo. So kita sa atong panahon, bahala di sila mutuo, at least musulti ta. Then usay lang po subok kayo kay musulti ta, kita may mahimong kalaban. Mubadlong ka, ikaw man may mahimong kalaban, then sasayo para ba? Kung mo sabton duha ka kings nga nagsunod sa Bible, parehas sila nga sipyat, wala man gyud tawo nga dili masipyat. Pero nganong ang isa gikuhaan og gingharian pero ang isa wala. Nga mas damor pa manon nga gibless siya sa Ginoo. Daghan pa manon siya nahimo. Gani pareha man sila nasayop. Si Saul nasayop siya. Pero sa dihang gikumpronta siya ni Samuel, unsay ang ingon? Nagpaka-just sa siyang kagalingon. Minsan na ang mga taong God, Lord, ang mga taong God, Samuel, ingon man sila nga i-offer. Mga tambok mong God na ba? So amo nang i-offer para sa Ginoo. Wala siya dangkon. Pero kan David sa dangingnan siya ninitan nga thou art the man. Ingon si David nga I have sinned against God. Nakasala ko batok sa Ginoo. Wala siya gidahig. Sibat-siba mong God, Lord. Ihang giangkon. Pero unsay mga resulta sa ilahang gihimo? Pareha sila nakasala. Pero si Saul gikuha sa Ginoo ang gingharian. Si David wala gikuha sa Ginoo. Kani ihatag pa sa iyang mga kaanak ug kaanak-anakan. Pero dili biya sayon mahimong nitan. Kabalo ka nga pagkuman sa area na patay wala patay. Kani kabalo to siya nga ang utok sa pagpatay kang Uriah si David, so wala gyud rason nga dili siya pwede patyon, pwede gyud. Sometimes sing anak biya sa Kristohanon, instead nga moangkon ta nga nasayop ta, kalabanon pa yun nato ang prophet, ang alagad sa Ginoo, iguram na nasulti. Lagi tayo mahimo. Kung dili moangkon lang gyud. Kaya Ginoo diha ta niya i-bless. Wala man siya nag-expect nga perfect ta. Pero nindot niya ito nga sa matag karon ug niya matinud-anon ta sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo sa tuwa. Yun naman, kung faithful ta. Ingon ang Bible sa Genesis chapter 9, sa unahan nga mga chapter, verse 1. Ang gisugo sa Ginoo si Noah, then part diha ang family. Pero ingon ang Bible, and God blessed Noah and his sons. Pasabot, gibless sa Ginoo si Noah ug iyang pamilya. And said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So gibless sa Ginoo dili lang ang tawo nga ni-obey sa iya, kundi dili apil ang iyang pamilya. So kanindot na lang kayo nga i-bless sa Ginoo dili lang kita, no, kundi dili apil ang ato ang tibok pamilya. I-bless sa Ginoo kung matinud-anon ta sa Ginoo karon. Kanus atam na praktisan. Sa diha nang ano sa mga mobile sa 99 years na, ang obedience biya kay dili na isa ka tuig. Nya nagkadugay, nagkalisod jud to. Kaya ano? Ang kahoy di ba na motorok dayon pag isa ka semana yung dako na sad. So nagkadugay, nagkalagyo na ang kahoy. Nagkakapoy na.
Ya magkadugay ba no kay murag laaya pa dani eh. Kita ra may trabaho. Siguro gibati na niya. Or kung nagmalipayon lang yun siya kay matinud-anon siya, dili gyud na nimo bation ng kakapoy. Although kapoy mga tronaang kalipay ba. Kung matinud-anon kay nga na hitabo, imagine na daw to 100 years. Nagawali ka nya gapangahoy. Sure mo yung guwana nga mo anam ginaglagyo ang kahoy eh. Bisan pag moingon ta nga sa bukid to niya gihimo kay dahil daghan kahoy, magkalagyo ginamadugay. So layo na mo pas anunon. Or kung kabaw mga ganing, basta kay layo na mo biyahe unon. Nagkadugay, nagkalisod. Sakto tingali itong giwan sa pastor. Missionary nga taga Manila nga sa ministry, primero ra lisod. Kadugayan na pero tinang lisura. Ang primero lisod, sunod dabi na kalisod. Antod grabe ni jud kalisod. Kung naging anak to ilang kinabuhi ba? Sige, mag-build ka, okay ra kayo. Naghandig kahoy sa palibot. Niabot ang 50 years, wala, kalagyo na ba sa kahoy? O, maragdre pa ba, San Vicente, da sa Florida, ang kahoy, yung kadugayan kay Bayugan na. 100 years ago. Yan ako kayo ang ark. Yan wala bansuhan. Nga makatipid ka sa pagkat. Pero wala dyan kayo makita nga, galikramo sila. So, ang ngayon, naguday sila nga i-perform sa Ginoo ang iyahang promises. Ang ngayon, naguday sila nga tagag special attention. Tagag personal care. Nga naman, faithful sila sa Ginoo. Sa trabaho, ang ipiyang sa Ginoo sa ilaha ba? Nya, sa kaha, mayon ko sinuwa nga, Lord, isuda po na ng manguha kong mga mananapoy. Nya, duha-duha pa dyan. Nya, pito kong mga limpyo. Nya, Lord, ganang layon, dun sa unman na mo. Magbuknoon miya na. Pero kita, simple kayo ng mga trabaho nga, gisugo sa Ginoo sa ato, marag lisod kayo, mo sa Kristohanon nga. Gani, sure good ko nga mahimo na to ba? May sulwining, wala may amang sa to makasulti ito tanan. Pero nga nang dili tanan mo himo. Okay, lahi-lahi man tag priority. Lahi-lahi man tag, gana. Lahi-lahi tag desisyon. Dili na to hold ang desisyon sa matag usa. Pero kung naalang kay tinguha nga mohimo gyud sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo anong di gyud na nimo mahimo. Ayaw kalimot nga i-bless sa Ginoo ang kinabuhi sa taong faithful. Di yun na niya kalimutan. Human naman ang Bible, pero ngayon kalimot, nag-isulat, nag-iapon ka sa Book of Life. Amen. Mga tao nga nasulat na sa Bible, na itarong, dili. Pero sure yun ko sa Book of Life, mga tarong yun na sila tanan. Di pa ka matarong sa Ginoo ba? Dili, hindi ako natarong. Kung mga di pa ka matarong sa Ginoo. So, kanindot na lang, kumapin na tadihaa. So, nindot kayo, mahimong matinud-anon ta karon. Amen? Dili lang kay family ang i-bless or gi-bless sa Ginoo. Kung sa Numbers chapter 14 verse 18, ingon ang Bible ra sa Numbers 14:18 nga kung ang iniquity vision and by no means clearing the iniquity at the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. So kung ang iniquity ginabisit na sa Ginoo to the third and fourth generation, pero contrast lang na siya ba kung ang Ginoo sa mga saipanan ihagyo ng kumbaga sa tunglo madamay ang third to fourth generation, pero kung sa blessing ingon ang Genesis atong balikan to sa nahitabo kang Noah, Genesis chapter 9 verse 11 to 17. Ingon ang Bible diri nga ang Diyos daw, and I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off anymore by the waters of a flood, neither shall there anymore be a flood to destroy the earth. And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of covenant between me and the earth. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh, and the water shall no more become a flood to destroy all the flesh. So kung atong sakton, ang covenant na gibiyag sa Ginoo, no, kung ang iniquity to the third and fourth generation, pero ang blessing
Dili lang kay third to fourth generation. Apil ta hangtod karon faithful kaya ang Ginoo nga nagpahinumdom sa promise nga iya gyud ang gina-perform sa matag karon ug unya. Anong na rainbow? Kaya siyempre, bawo na siya sa rain. So kung ang iniquity to the third and fourth generation, so wala na ron. Kumbaga kung gikan sa kang Noah ba, wala na. Pero ang blessing sa Ginoo, ang ihang mga saad hangtod karon ato pa nang makita. Na ang akong punto diha ba nga kung dili ta magtarong, madamay no. Pero tama na sa fourth. Pero kung magtarong na ito sa Ginoo, dili lang kay tama na sa fourth. Di ba, makadungog man ta sa gina-example ni Pastor about sa Colgate. Ikapila ka na nga generation. Siguro, dili lang kay fourth. Tingnan na, kalayo ang maabtan sa blessing ng Ginoo. Kung magtarong ta. Ang covenant, gihatag man niya kang Noah, pero hangtod kanus perpetual generation. So, wala katapusan ni henerasyon, mintras na pa daw nag-exist ang kalibutan. So, damay na sila mga blessing. Nga nakanindot kung magtarong ang faithful. Dili lang kay bless sa Ginoo ang ihang family, kundi i-bless sa Ginoo. Apil ang mga generations to come. Kahayahay na lang kayo kung Colgate yung mga apelido karon. Apil ka na nila. So, wala pa lang mga anak ni mo ba, wala pa ni mo nakita, wala pa sa imong mga hunahuna, pero makagamtam sila sa blessing ay imong gipundar karon. O sa imong mga kaapu-apuhan, di naman dyan na mo makitaan, pero matagamtaman nila ang panalangin sa Ginoo tungod kay naay tao nga naghimo or matinud-anon sa Ginoo. Kung makita ang rainbow karon, nga naman ay Noah nga gisaaran sa Ginoo. Nang gisaaran siya, kaya nag-obey siya sa Ginoo. Nga nakalayo ang blessing nga maabot kung ang tao faithful sa Ginoo. Ingon ang Luke chapter 12 verse 43 na bulahan daw ang tao nagbalik sa Ginoo, makita niya ang nagapamuhan. Pero apa ba daw siya makitaan? Orang ganindot paminaw na bulahan. Pero ingon naman siya sa unahan na inibalik niya na mabugat siya makaplagan. Luke chapter 12, sa napakasulti niya niya verse 43, yung ang Bible. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. So, bulahan daw ng sulugoon or piniyalan sa Ginoo nga inikbalik niya, kita niya nga gapamuhat gihapon. But sad to say, pipilan lang yun ang namuhat. Pipilan lang yun ang nagpabilin. So, kung nabilong ka sa somebody nga nagpabilin, so bulahan ta. Ano man, hapit na yun mo balik ang Ginoo. Or, kung dili manggaling, mamatay na ta, at least nga namatay ka nga nasa pagpangalagad. Kanindot na lang ana. Pero bisag makaingon ta nga nindot ang langit, wala may ganahan mo una. Sa kabaluta nga ingon gyud ang Bible ito nga bisan gamay wala nay kasakit, mga ganahan ra gyud ta masakit minten. Ngano ka po do? Naanad mo ta diri. No, naanad gyud diri ba? Ingon pa sings nga there's no place like home. Sa pag sa kanindot na lugar yung matuan, mingawon ka sa balay. Da ka naanad. Sa paningon na Ginoo nga maganda man sa Ginoo para sa tuwa, ganahan ni diya kun diri Kristiyanon. Yes, wala may sayop kung magganahan pa ka diri pero nindot kayo nga kinabuhi ka nga Kristiyanon. Kontra nang ganahan jud ka sa mga kalibutanon nga ingon beto na diri ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kung diha ka naganahan, amo ni kuyaw. So ginang ginawa na. Then, kinsa pa gyud ang daghan kay ni nga pulong kanang God remembered. Oh, number 2. Genesis chapter 19 verse 29. Kinsa man nga tao diri ana pod? Genesis chapter 19 verse 29. Ingon ang Bible diri and it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrown when they overthrew the city in which Lot dwelt.
sa panahon nga gilaglag sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora, kay grabe ka mga badlungon ng mga tao dito ang Diyos na hinumdum dili kang Lot. Ingon gyud ang Bible diha, God remembered Abraham. Ganun din naman sa Ginoo. Number 2, God remembered to the fearful man. Ang Diyos na hinumdum sa mga taong mainampuon. Ginatagaan yun na yung sa special attention or personal care. Mga tao mainampuon. Nga dahil si prior anak, yung si Abraham. Nga Lord, imo din ang naglago ng Sodom ug Gomora. So, imo din laglagon apil ang matarong sa dili mga tarong. Dili mo po dili kay ngana. Nang ginawa dili na wala laglagon kung na tarong panalitan Lord kung na 50 ka tarong draa dili na ko na laglagon ang syudad for the sake of 50 siya nga si masuko ka ba si masuko ka ba panalitan kung 45 na lang dili gyapon bisan pa 40 dili na ko na laglagon na po siya nga Lord ka na kung how about 30 tabing hangyo niya 30 Lord ang Diyos dili gyapon sa 30 katarong ako makita da sa city dili na walang lagon nya kung imo ginabasahon niabot yun 20 siya nga Lord 20 kung 20 mga 20 katarong siya nga dili gyapon last na gyud ni Lord ayan man gyud kasukuha kung imo dyan nasakto ni ngana gyud na ayan gyud kasukuha dili man gyud ko angayan nga musulti sa imong ngani pinsa ra man ko abog ra ko pero how about Lord kung 10 na lang gyud napulo na lang, kung makikita napulo katarong, itong di ba na si Lot, asawa, yung mga anak, mara dito kabotong 10, pero 10 na lang, kasi napoy madala silingan. 10 Lord, na ang Diyos na dili gyapon. Sa to say, wala mo kabotong 10, sila laglagyod. Laglagyod. So, ipagawas sila, kabalaw ta sa istorya, no? Pero ang punto na ba, kana bitawang gahangyo. Tungod sa intercession ni Abraham, ngadto kang Lot, wala gilaglag si Lot. Gilaglag ako ng city. Wala mi sa kabotong 10. Momentay baga momentay sabot. Wala makabot. 4 naman sila. So wala bisan pa niyo to si Abraham nga 5 Lord. Kulang gyapon isa laglag gyapon. Pero ang punto ba nganong nainumduman, nganong gikuan? Kabalo ta nga pag-inumdum wala na nakalimot ha. Gitagaan niya honor ang hangyo ni Abraham. Kinsa raman ta nga mohangyo sa Ginoo. Pero nga na biya ang prayer, ginadasig biya sa Ginoo ingon sa 1 Thessalonians nga pray without ceasing. Ba gusto gyud niya nga mohangyo ta niya ayo kalimot nga gina-honor sa Ginoo ang atong mga paghangyo. Ana siya Abraham, unsa naman lang ko, kinsa raman ko nga mohangyo sa imuha pero last na lang gyud ni. Kung pananglitan 10 ka buo. Yes, makaingon jud ta, wala jud tay kanang kinsa ra gyud ta ba nga mohangyo gani ingani kung ikaw batan-on murag maulaw ka mo duol sa mga tigulang tama di ba maulaw ka magpilosit sila ba kabalo ka nga murag dili ka kalibil saan lang ka na ang Ginoo nga sa sinugdan na siya di jud mo kalibil kung edad na isgutan or di ba kita murag maalanganin ta mo duol sa mga tao nga mga professional kung ikaw wala kay grado kaya naman murag mataha ka kay dili mo kalibil. Unsa na lang ang Ginoo nga nakabalo sa tanang butang, dili gyud ta kalibil. Kinsa raman ka nga mohangyo siya ba nya iyang i-honor. Sugo ako nang pan. Or kanang dagkog ranggo, pamalihog ko na ana. Ambot lang kung kanon pa, di ba? Hingno na ni mo mayor nga, mayor kanang pwede ko mamalihog kanang uban ni kubi mo adto sa kuan. Magwa kong PSA, may ka, kay lakas ka dito di na kita mapila. Pero sa Ginoo, pwede yun mo siya mahangyo anytime. Anywhere, pag yun. Yan ang kanindot. So, ginahinumduman, ginarespeto, gina-honor sa Ginoo ang mga tao, nagahangyo sa iya. Si Abraham, ito yung makita, God remembered Abraham. Tungod sa iya na wala nalaglag, apil si Lot, kaya gahangyo mo sa Ginoo. Yung anak kanindot, nga itong mga paghangyo. Gani, sa New Testament, just the same. Ingon ang Luke chapter 18, kung ato na makita ng istorya diya, na ang babae, sige yung hangyo, na gisangukan na yun ang judge. Pero
Pero ingon ba sa unahan ana, Luke chapter, kung gilabanan sa judge, kung unjust judge, gilabanan niya ang bamayang balo, sa Berne, I say unto you, chapter 18, verse 7. Sorry, isa 3. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Isa, I tell you, verse 8, that he will avenge them speedily. Pero nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Kung imo sabton na ba, na, di ba, ang unjust judge, nga walay kahadlok sa Ginoo, gahangyo tong widow nga pwede ba labanan ko nimo sa ang kaso? Pero ang iyang rason mulaban siya dili tungod og unsa kay gisamukan siya. Nya ingon ang Bible na unsa na lang daw ang Dios, dili ba daw siya mulaban sa mga pinili niya nga adlaw gabi gahangyo sa iya ha? Wala gyud ay samuki ang Ginoo sa diyang nahangyo 15, naabot og 45, naabot og 30, 20 hangtod 10. Wala sa samuki. Ganahan siya nga yang paghangyo mo gud nagpaila ka ba nga wala kay mahimo. Nangayo ka siya ang tabang mo gusto sa Ginoo. Kay pinaagya na makita niya ang imong pagsalig, nga nagsalig yung siya ha. Dili sa imong kakayahan. Dili sa ato ang mahimo. And sometimes dili man nga ang Kristohanon. Kaya makita man niya kaya ko ra ni. Mawani ba dahil ng Ginoo dia. Yun sa may naibayron nun 50 yung imong kwarta 100 na may ka Lord, tagaay ko pambayad. Di ba kay di na ka moingon na eh. Nga naman kaya na 'to bayaran. Ang gusto sa Ginoo nga mahangi gyud siya ha. No, in everything give thanks yun. So, tanan butang pasalamatan nimo. Hindi po tanan butang yang yun mo sa Ginoo. Deno say kay nga naman kaya ko ra ni sulbaron. Nya diha na din tanaanan hangtod nga tinga ka nga kalisod ba sa kinabuhi alangan kay ikaw may naning kamot. Wala man mo siya tagay higayon nga siya na po na mulihok para sa imuha. Ingon man siya nga, take my yoke upon you. Ikara man siya nag-alsa-alsa. Ala, sige, pasagdan sa, taman asa. Taman asa ang makaya. So, ang Diyos na hinumdum sa mga tao nga gahangyo sa iyaha. Then, ingon po ang 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1, verse 11. Then 19 to 20. Ingon ra 1 Samuel. Another na pod. In sa verse 11, si Hannah. And she bowed above and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. So gahangyo siya sa Ginoo kay wala may anak. Kayo siya nga, Lord, pwede ba tagaan ko nimong anak ng lalaki kung imong ihatag na sa kwa, Lord, ako na ibalik sa Ginoo. Balik na ko ni sa imuha. Tibok niya ang kinabuhi, mag-alagad din siya sa imuha. Hindi na siya gupitan, sa right bow. So niya sa unahan ga ano kay naaan ko siya hubog. Kay ga-pray man siya nga anang gabukaba ba na anak sa unahan na member na pray ba na medyo madungog po di mo gamay. Something nga na maray nga na nahitabo na nana si Ilay nga hukog. Hindi ka sayo pa kayo eh. Ay sa nga biyain na ng biyain na ng bisyo dahil di na ka maging anak dapat. Minsan nga wala nang ko nahubog. Naanang ko sa kapaitan baga hangyo ko sa Ginoo. Pero tanawa verse 19. Iyon ang Bible dira. And they rose up in the morning early and worshipped before the Lord, and returned and came to their house to Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. O ang Diyos, nahinumdum siya. Wala na po din nakalimut ha. Gitagaan siya special attention. Tagaan siya kay gayunan. Take sa ginawang action sa mga promises. Wherefore it came to pass, verse 20, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. So tungod sa iyang mga paghangyo ba? Di ba? Mahangyo mo na. Gahangyo sa Ginoo. So, gitubag sa Ginoo. Ang Diyos, i-honor yun sa Ginoo ang atong mga paghangyo. Makita yun niya nga tinid-anay.
O kinasing-kasing din bantayanan kayo kay sa unahan na ang iyang giingon nga baw nga sa Lord iyang saad ba kung tagaan ko ni mani ako gyud nang iuli sa imuha. Nya diha man dayon pud masipyat ang Kristohanon. Di ba? Daghan kay mga Kristohanon nga mahisgot ang trabaho, ga pray og trabaho. Pero sa diha nakatrabaho na, wala na. Kay focus na sa trabaho. Kung ikaw po di ngani kang hana, isa rin mong anak, sige tagaan na ka sa Ginoo niya, nakasaad mo kung may uli. Atit lang sa hindi ko ni hatod, ay, bala to si Eli dito bala to siya dito. Pero wala na nahimua. Gani, sa unahan na si pagkasunod tuig na po, na nabasil ka na nga, mato na po ta dito, mag-offer na po ta, kada tuig mo na sila mag-adto. Yan na siya nga, dili sa ako. Yan ako isaad sa Ginoo nga, kaning bata, iuli ko rin siya, i-offer ko rin siya, pag-abot sa panahon, nga pwede na siya malutas. Disir ko nila doon. So, ihag yung gihimo ang ihambaw. Muna bantayanan biya po, na dili ta kabantay usahay ba? Nga gi-honor sa Ginoo, di ay ato mapag-ampo, then, nakalimot na rin ta, nagsaad na sa Ginoo dahil na magtarong na pangalagad. Natungod anak, mora na yung nahimong rason nga, nalayo na ka sa Ginoo. Gapray nga, ang tana tagaan ko di off Sunday nahangyo nga kanang pwede lang gi-break gyud ang kwan ba kanang magpantalon man tana pwede ba nga di lang ko magpantalon gitugutan pero nabot sa punto nga okay na nisugot na nga di magpantalon siya na gyud na pantalon paita muna lisod dili ta kabantay ba. So, lahi-lahi ta, dili man nato hold ang desisyon sa matag usa. So, kami, igo ra gyud mi musulti, gabantay ra pud mi nga among sulti di na mo ni makaon. No, ang tanan gyud sa matag karon ug unya makinabuhi niya. Lisod biya kayo magwali. Dili lisod magtuon. Ang lisod ka na pag-apply ba, sa mga giwali nga makita man na sa mga kinabuhi. Mo na lisod. Nya mo bantayanan. Kaya pagkasunod nimo barog diha, dili na effective. Na yung mga tao nga mag-respect tungod kay pulong na sa Ginoo, pero na yung mga tao nga wala yun, degraded yun ka tungod sa imong gibuhat. Gani sa share ni pastor na nagwali nga napoy pastor nga nariya ka, di ko ganahan na pastor to puro na gara-gara. Pero na yung mga tao nga tungod mong kay pulong sa Ginoo, da sila ka-respeto ba? Kung tana nga na ang ato mentality girespetuan yun nato ang pulong sa Ginoo. No, kaya makalearn mo yung ka sa mata karon ng niya kung imo nang ginapaminawan. Wala nagmatter kung ginsa man siya diya. Nagya kung diya makatunan diya sakto yun itong isa ka pastor niya ingon niya. Nagya kung kayo ma-learn, no? Ay, sundugan. Hindi na naman sa sundugo, no? Hindi naka-learn ka. Nga dili na mayong ingan na. So, ang pinta sa mga atong gihimo. Especially sa atong mga saad sa Ginoo. Kabaluyod ko, Kristohano, na yun na yung mga gisaad sa Ginoo. Lahi ang tag mga saad, pero hinumdumig yun nga ang Diyos, so makalimot. Hindi na sa kalimot kung nagsaad ka, hindi yun na sa kalimot. So, mabot yun ang panahon nga, panuktan ta sa Ginoo. So, say, lisod mo yun ang kinabuhi, kaya wala may kinabuhi nga sayon. Kaya away mo yun ingon nga isa ko Sir Paul, I have fought a good fight. Sayon, ba rin ang away? Na ba rin away na sayon? Mag-iskot yung away, di yun na sayon. Pero nindot kaayo nga ingon ang Judges chapter 16 verse 28. Ingon siya Judges chapter 16 verse 28. Prayer po di sa mangitan nga tao. Samson called unto the Lord and said, "O Lord God, remember me, I pray thee." Lord, hinumdumi ko. Pero ang akong kanindutan nga na ba, and strengthen me. Which is gigrant na sa Ginoo. Then, usahay, dili na mo pangayoon sa Kristohanon. When we talk about mga problema, mga pagsulay, dili na mo pangayoon niya ang kusog. Pangayoon yun na solusyon. Solusyon. Or kanus mahuman. Lord, pwede ba mahuman na ni? Naingon ang Ginoo baya nga,
ang Diyos mga padala o trials, yang ipadala daw, kana daw kaya nimo pasanon. Nya kaya ra na nimo lutsan. Which means mo undergo gyud kana. Ingon siya nga siya daw nga dili mo take sa iyang cross, dili siya angayan nga mosunod sa kuha. Nganong kapoy, nganong lisod, tungod kay wala nimo pa ngayon ang strength no to carry on. Makaya na nimo dala. Kay gusto naman ta nga mo end na dayon. Nya kay wala man so maghigot na dayon kay PC para mo end na dayon. Pero si Samson, giila jud niya na ang strength kaya dili na atoa. Which is mo na pinakakusgan na tao ha. Pero ayaw kalimot gahangyo sa strength sa Ginoo. Kinsa man ta kakusgan nga dili ka mangayo kusog. Pero nangayo baka sa Ginoo na. Ambot nung dito sa prayer request na ba to'y kusog Lord na makabear ano yung mga problema. Ay usay mo biya na yung solusyon sa problema, nagantag kusog ba nga makaya na ito pagpasan ang cross na itong ipasan. Ay no, kabalo ko, diligin na sa yun. Murag sa yun na sa istorya no, kanang pulong akong tinto, sa yun na kaya istorya na. Nakabalo tama akong tinto, pero grabe kalisod himuon. Sahay, marabisik lang kayo mingon nga, move on na, daghan pa daghan pa babae, pero lisod kaya na himuon. Sa tinuod lang, grabe yun ang struggle eh. No, mura ma-imagine ako ba, mura ko nagkumbabit nga, nibuhay na yun ko, pero ano ako natagak? Pasalamat yun ko sa inyo mga prayer. Mura makana yun ba, surrender na yun ko Lord. Mawad-an tagana sa mga problema, pero buhay, magyapon. Inigmata niyo, padayon pa yun gyapon ang kinabuhay, buhay pa man yun ta. Wala kita mahimuan eh, padayon na yun, dinahinay. Ana yun ko nga, prayer, ang tingali nila Lord, ang nagunit sa ako grasya rin sa Ginoo. So, wala yun, sakto yun itong gayon ni Sir ba, kwanta prophecy, na dapat daw, malapalibutan kayo mga tao, nga doon sa Ginoo, katong sa graduation. Kaya kung wala tayo kung napalibutan ng mga tao, nga doon sa Ginoo, agbay na. Lisod kayo. Pero, kaganiha, ang Ginoo, ingon, ang puno sa Ginoo nga, ang Diyos, kabalog yun na mo, hataw solusyon sa mga problema. Walang takabalo kung kanus tayo mga panginhanglan nun, pero diligin yun na to hold ang decision sa isa. Sa pag pray ka, wala ang ginamahin mo ang mga prayer, di ba? Kung diligin siya, wala, pero ang Ginoo kay, di mo yun na nato masukod, pwede mo yun na lubagon tanan, apil utok, pwede yun na niya lubagon, makana na yun ko Lord, tagay lang kong strength niya, kapadayon na yun yapon ko. Ya, maglibong na ako sa akong buhaton. Anang, i-fix ba ni? Ya, basin mo try kang fix ba niya? Masakitan na noon kay kag samot niya, mawala na po din kagana, balik na po sa sinugdan, bis okay na ka. Nalingaw na ka sa mga trabaho, lisod biya kayo, mao gito ang wala itong nagay, lisod kayo, pag di mo og maayo, kung ang dagan sa kinabuhi, dili na maayo. Lisod kayo pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo ba, kabaluyot ka nga, bikilado na yun ka. Yun ka, salamat yung ng mga tao Lord na nag-pray, mga tao nga concerned pagyapon sa kuha na bisag katong buwan para Sunday, nagyapon yung mga tao nga na nakahunahon na yung hataw regalo niya, napag yung mga sulat. Grabe, na kayo na naisulat ako to tigumon. Na yung mga sulat, makana yun, salamat sa Ginoo nga. Bisag pag ikalimtan ako ba, wala ko uli pero Ginoo dahil kay mahinumdum rin yapon siya. No, wala yun niya kalimti ang mga tao niya. Padayon na yun yapon sa unahan. Mura po din nakanindot kung magwali ka. Kabalo jud ka nga. Wala na jud ka, hugno na kayo ka, pero madasig ka mabuga. Pagabot na po doon, ikaw lang isa, makatok. Aksyon na po kakatok. Balik-balik sa uno, maglibog na ka, unsa man yun. Ingon ka Lord, nga dili maayo sa tao mag-inusara. Nya kung duha pod, maproblema ra sa ta. So ano gusto man tag problema na pwede man na mabuhian. Kung buhian po na ako, problema gyapon. Sa asa may yun kumulugan sa narigin sa Ginoo tanan. Wala buta nang andoy nga ano, pero ang ako ra yun nga mga padayon ra makahimo example sa mga nagsunod sa kuha. Asin dai
Isog na kayo kumingon niya, nga ni buhat kaya ako na nagian. Although, lisod yun na siya. Marasayon lang naiingon, iagyan mo katawa, pero ang tinuod yun, grabe. Problema tayo nga na, pero ingon magyud ang Bible nga, kumuhangyo ta ba? Kumutinood lang yun ta sa mga saad na gisaad na to sa Ginoo. Yes, dili mo yun na sayon. Dili sayon paghatod ni Hana kang Samuel dito, ay, mura gito yung isa ka anak. Kami nga wato, sunod tuig na po sila magkita. Muna na siya, yun sa kato ni Eli dito, ipakaon baka to, salvation na ba ito yung mga anak? Luya, ito ni Samuel dito Pero kaya nakasaad mo sa Ginoo, sometimes yung anak. Kana ta luya na sa kinabuhi Kung wala ko diri, ambot lang, may nga ni pagdagan sa pamilya, no? Kung naniba, naninikamot pa lang ko, ako ang nanrabaho. May nga ni ba ka ang dagan? Di po ta makatubag, kaya wala man tadhiyaan ni Agi. Pero wala yun dinali ko na sayop sa akong desisyon Yan, gihimo po na akong tanan. Yung mga kapakyasan tingali. Pero gihimo yun di mo ba kung unsay pinaka-the best na sumala sa kabubuton sa Ginoo. Bahala na Ginoo ang tanan. Pero ayaw kalimot niya ang Diyos So kung unsa man itong mga saad, hinumduman yun na nato nga ang Diyos na hinumdum ko na nahimuan mora yun niya akong gidasig yung gagaling Lord, strengthen me. Gani si Samson kusgan na kaya na, pero kapangayo gyapon sa kusog. Kaya ang kusog yun, gikan na gina sa Ginoo, wala kita mahimo kung kwaon na niya. So mo na nindot tayo kayo nga pangayoon, kusog nga makapadayon sa unahan. Kaya ingon yun ang Bible na kinahanglan atong i-carry ang cross. Nya musunod ta sa iya na gyud tay pas-anon, saan mo papasan ko kay kusog. Imo dyan ang ibutang. Or mareklamo na yun ka. Diba? So, inahanglan tayo ng mga butangan. So, ang Diyos na hinumdum sa mga tao nga kahangyo. Then last, Exodus chapter 2, verse 24. Sa Genesis. Pero dili pasabot nga, nalipay ang ginawa na. Dili man tanan ng simba, nalipay ang Diyos. So, hopefully, na nalipay ang ginawa sa ato ang mga gipanghimo. Amen? Kung ang tao nga ginansang sa cross, gi-honor sa Ginoo ang iyang pag-ingon nga hinumdumi ko. Mas angayan tingali tanong mo ingon, mas angayan ta mo hangyo pakontra sa iya Pero ang nahitabo kay mura ang atong ginuhatan dito ni pabor sa isa. Katong ingon ba, ikaw ang Ginoo, luwas sa imong kaugalingon og kami. Kana bitaw mentalidad nga gusto ra nga mabuhi diri sa kalibutan. Gusto ra nga magkinabuhi diri sa kalibutan. Mo man mentality atong isa. Siya luwas sa imong kaugalingon niya kami. Sabot na gusto kasi muna dito sa cross. Pabilin dito sa kalibutan, parang una-una sa isa, dili ingana, naguna-una siya about eternity. Kita luwas ta, pero itong mentalidad, itong isa, kung isa ka gilansan sa cross ba, maingon lang ita nga, angayan ka mahangyo sa Ginoo, kaya na akin nahimo, unlike ato niya, pero di ay, ang atong batasan, kay murag pabor atong isa. Gahuna-huna, rin kita nga, mabuhi dito sa kalibutan. Wala ta naguna-una sa eternity. Kanang kanta na murag yung sagpaon ba, murag kag gipanumboy bitaw kanang nang gibiyaan, nya unsay gibiyaan nimo? Gihatag niya ang tanan, nya unsay imong gihatag? Di ba? Na kanta daw na. Kung magkanta ta na ba, imo gibutang sa muna-una kasing-kasing. Kana jud ka na gitumboy. Gipanumboy man tingali kwani. Di ba gihatag niya ang tanan, pero ana siya unsay gihatag mo? Unsay imong gihatag? Gibiyaan daw niya ang langit niya. Unsay imong gibiyaan? Di ba nindot niya nga lyrics, pero mura yung gana gilaparo. Unsay imong gibiyaan? Gani labunon dili nimo kaya biyaan nga wala kita na value. Labunon na gud na. Pero dili nga naa pa tayo mahimo para sa iyang kaymayaan. Mas dako gyud ang porsyento ba? May grant sa Ginoo ato mga gusto. Kaya nagod tayo mahimo para sa iya. Then last verse. Isaiah 49 verse 14 to 15. Isaiah chapter 49. Yung unang Bible diri ingon siya. 14. But Zion said, the Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Ingon din ang 15. Can a woman forget her suckling child, that she should not have
compassion on the son of her womb. Yea, di me forget, yet will I not forget thee. Lingon ang mga Israelites, yung mga katauhan. Ang Zion, aghan man na pwede na ni mo makuhan. Pero ang una yun ng Zion, muna ang katong Mount Zion na gikuha ni King David niya. Mahimon na siya ng Jerusalem. Diba? Pero sa uban ng mga bahay, sa uban, pwede na magamit sa heaven or sa mga tao nga giluwas sa Ginoo. Naingon sila. Nga Diyos, nakalimot naman sa amuha. Wala naman siya, nakalimot na siya ang Ginoo, nakalimot na sa amuha. Wala naman niya hinumdumi. Pero ingon ang Ginoo. Isa nga, ang babae ba makalimot na siya sa bata ba kanang mututoy pa bitaw? Makalimot ka ang inahan ng bata nga mututoy pa, di ba dili? Imo ka na malimtan imo ang anak o patutoy, nakabalo man jud kay imo ng anak. Lagi gutom na yun ron. Di gyud na tingali mahitabo na ginikanan pero pwede gyud daw. Ingon gyud ang Bible. Sige, pwede gyud na makalimot sila pero ingon gyud ang Bible, yet will I not forget thee. Makalimot man na siya, pwede man makalimot. Daghan maginikanan, yung gisalikway lang mga anak, makana jud ko, sakto gyud po na. Kanya ingon nga ginikanan, grabe po wala siya kaluoy siyang anak pero pwede daw. Pero ingon jud ang Ginoo, yet will I not forget thee. Pero ako, dili jud ko kalimot. Di tayud ka talikdan. Diba? I will never leave thee nor forsake thee. Dili tayud ka kalimtan ni talikdan. So, yung anak kalindot, yung kalimtan lang nila. Wala lang, at least ang Ginoo nagingon siya, yet will I never forget thee. Dili ta ka malimtan. Samot na yung mga gipanghimo na mga iyo. Then hopefully, na dasig butang mo pa rin sa unahan. Na ang Diyos diay, sa matag karoon niya, wala yun siya kalimot. That means nga, tagaan na yun gihapon ka, special, no, napagtagad sa Ginoo. Ang ibalik ang pulpit ng pastor.